Tuluyan, parang tuluyan yung investigahan talaga. Dahil Bigyan ng aksyon, kawawa tayo dito mga pinakalanganan. No? kita naman yung malaking ebidensya sa nangyari ito sa atin. Oh. Alam nyo yung suggestion na bago? Ang mga pangalan daw ng mga bagyo dapat ipangalan sa mga korap na mga buhay ng mga opisyal. What's up mga kababayan, page trending here. Dito sa video natin ngayon ay ating panoorin itong mga nagbabagang balita. Minumulto di umano ngayon itong sinabungit dito nga sa nangyayaring pagbaha sa ating bansa. Na ngayon mga kababayan hindi matagpuan ito, no? Ni isang salita wala tayong marinig ngayon sa kanya. At alam niya na once na nagsalita pa to, talagang magagalit na ang taong bayan sa kanya. Pero bagong lahat huwag niyo po sana nakalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga mga kababayan, wika ng mga bangag mag-move on na tayo no? Dito sa flood control scam. At ito una lamang sa mga iba't iba pang problema na nangyayari ngayon. Ako naman po, payag po ba kayo nun mga kababayan? Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, heto na ang buong video. So ingat-ingat po tayo ha. Nandyan po yung mga fact checker. Fact checker ng ano po natin, flood control. Ha? Fact checker ng fact checker ng korupsyon. Ang sa akin lang ay sana mag-move on na tayo. Sa flood control na yan, ang dami pang problema na kinakaharap ang Pilipinas na kailangan ayusin. Balita na po tayo mga kapartner. Makialam! Nako po, nitong nakalipas na weekend, talagang grabe yung mga pagbahang naranasan. Dito po silang bahagi ng Metro Manila. Maging sa mga karating na mga lalawigan. Ayan si Kuya, talaga grabe yung pagtitiis po. Nakaranas po ng mga matinding pagbaha nitong weekend. Ang ilang lugar po dito sa Metro Manila, kabilang dito dyan sa Quezon City, sa Las Piñas, Parañaque, Pasay, Mandaluyong, Malabon at Maynila. Tingnan nyo, si Kuya nagtitiis, grabe. Lagpas ano na yan ha, lagpas dibdib na. Nasa halos kanyang liega na ang taas po ng baha po mga kapartner. Kaya nga, laging minumulto. As in, ang gobyernong ito, dahil minsan na nilang ipinagmalaki ang 5,500 at wala pang malinaw, hindi pa klaro sino ba talaga ang dapat managot dito. Merong sinasabi na involved, nagsoli ng pera, sapat na ba yun? Trilyong piso yung pinag-uusapan natin at buhay ng mga tao ang at stake dito po mga kapartner. Diba? Kasama na yung kanilang mga ari-arian. Makialam! Nasubukan nyo na bang mabahaan kayo? Na-experience ko rin yan dati nung nakatira pa kami malapit sa ilog talaga. Grabe. Every baha, every taas ng tubig, talagang nag-i-evacuate. Ano masasabi mo dun sa mga sangkot sa flood control? Puro pandurugas. Sila dapat dito. Malulod sana sila dito. Yung mga sangkot sa flood control, ano masasabi mo dun? Ay, mga sila. Sana silang binaha. Yung mga sangkot Hindi sa flood kami, oo. Para maramdaman nila. Oo. control. Ano masasabi mo sa mga sangkot sa flood control? Nila. Anong masasabi mo dun sa mga sangkot sa flood control? Ang sabi ko na ngayon, mawalang konsensya sa buhay nila. Grabe sila. Ang daming tao naghihirap, samantalang yung pera mangilan-ngilan lang nangangailangan. Dapat yun, ipamahagi na lang nila sa mga naghihirap, yung mga naghihinako sa buhay. Para, ang buhay natin, eksi lang Dapat ipamahagi nila ng ayos. Para lahat masaya. Diba? Pero hanggang ngayon, walang napapanagot doon sa mga flood. Wala napapanagot Nagnakaw ng mahigit 92 million. Tapos magkapiyansa ng 1 million. Ano yun? Parang tanga naman, di ba? Malaki pa rin. Malaki pa rin yung kita, may tubo pa. Malaki pa rin. Talaga. Malaki pa rin ninakaw. Malaki, grabe. Walang kalahati, walang wampot. Walang mga konsensya mga tao lang sa gobyerno natin. Kahit naman palitan siguro, ganun pa rin. Maulit-ulit pa lang Para maisalba yung buhay. Pagbalik mo sa bahay, sira-sira na ang mga gamit mo, yung mga mahalagang dokumento, nasira na. Ang mga appliances mong pinundar mo, pinag-ipunan mo, nasira din. So grabe po yung epekto nito po mga kapartners. Yet merong pera. Okay lang sana, walang problema kung yung trilyong pisong pera na yan sa gobyerno ginamit talaga. No, ang problema dyan, binaha na nga, pinangakuan pa na may flood control, wala pa, binaha, na wala pa ang pera ng bayan. So saklap, nalagay pa sa alanganin ang buhay, nasira yung mga ari-arian. Diba? Tapos sasabihan lang tayo, maganda ang ating flood control initiative kasi humuhupa. Diba? Parang lolokohin ka ng harap-harapan ba? Diba po mga kapartner? Kaya yung ating mga kababayan nagtitiis.
Kaya laging minumulto ang gobyernong ito doon sa flood control scam. Pero mo ito nasa flood control mga kapartner, na pag-alaman na ito po ay nasa mga unprogram. Pag sinabing unprogram, hindi talaga priority yan. Kumbaga, if ever na meron tayong excess or extra na pagkukunan. Ang mga nasa unprogram, mas nauuna pang nagagastusan. Kumpara doon sa mga nakaprograma, nakalinya, pinag-aralan ng gusto, gumastos na para after ng kasi kailangan mong magkaroon ka ng mga feasibility study bago mo dire-diretso yung Ito mga flood control, diretso na, kailangan namin ng flood control ganito, ganyan. Napag-alaman na may korupsyon. O ano na? Makialam! Diba? Ganyan po ang nangyayari po mga kapartner. Samantala, Makialam! maraming salamat kay Elizabeth sa Pakulay. Diyan sa Japan. Ohio gozaimasu. Ano bang magandang hapon sa Japan? Konbawa? Konbanwa. Basta yun na yun. Di ba? Sana baha mapunta sa bahay ng Congress. Naku po. Ang sabi pa nga, alam nyo yung suggestion na bago? Ang mga pangalan daw ng mga bagyo dapat ipangalan sa mga korap na mga buhay ng mga opisyal. Makialam! Oo, para mahiya. Okay lang na siguro yan. Hindi naman siguro yan libelous, no? Pangalan lang naman. Di ba? Wala namang apelido. Pag natamaan siya, bato-bato sa langit, tamaan, magmagalit. Samantala, aminado naman itong Department of Public Works and Highways na walang mabilisang solusyon sa problema sa pagbaha na nararanasan sa ilang bahagi ng Luzon dahil sa habagat. Ayon po kay DPWH Secretary Vince Dizon, matagal na proseso ang paglutas ng problema at hindi ito matatapos sa loob ng 1 taon. Pero dinidire-diretso ninyo, ha? Yung paggagawa ng flood control. Hindi naman pala agad-agad yan. Bakit isinailalim ninyo sa mga unprogram? Yung mga pinag-aralan, like halimbawa doon sa lagi ng matagal nang iginigiit ng taga Davao City, nagkaroon sila ng JICA study 2019 or 2018 dahil nga sa sinapit po doon sa maraming mga maraming namatay na mga Davaoenyo dahil nga po sa mga pagbaha. Nagtapos sila sa JICA, gumastos po sila, kompleto na, meron ng kumbaga blueprint para sa malawakan na flood control. Hindi binadgetan. Tapos may pagalit-galit ka pa, papunta ka doon, pasuko-suko ka pa, sasabihin mong babadgetan na. Anong taon na? Matagal na yung naririnig, tapos naku po. Isi. Makialam! Ayon po kay DPWH Secretary Vince Dizon, matagal nga proseso. Giniit din niya na posibleng malutas ang problema kung maayos at tamang pagpapatupad. Alam na namin yan. Implementation na lang. Sasabihin naman, nag-implement naman ng DPWH ngayon. Pinagmalaki nga nila yung teknolohiyang gamit nila dyan sa EDSA rehabilitation pero hindi umabot ng 1 taon sira na. Yan ang problema eh. Ang problema sa gobyernong ito, mahilig magmalaki. Like kagaya sa 5,500 ang natapos na flood control. Nag-fact check ang kalikasan. Saan yung flood control ninyo? Bumaha noong 2024. Di ba? After nun, bumaha. Ano po masasabi nyo sa mga may sangkot sa flood control? Tuluyan, parang tuluyan yung mga imbestigahan talaga dahil Bigyan ng aksyon, kawawa tayo dito mga taga-kalanganan. kita naman yung malaking ebidensya sa nangyari ito sa atin, Pati hanap buhay natin, napiperwisyo. Lalo na po yung mga maliliit na walang matatakbuhan bahay, mas kawawa po yung mga yun. Wala kaming hanap buhay. Walang hanap buhay, 1 linggo na po sarado ang tindahan. Dahil sa baha. Dahil sa baha. Takot lumabas ang mga tao kasi mataas ang tubig. So, bahay lang kami yun. Yung mga politiko na sangkot sa flood control. Sabi mo yan sa loob mo, te. Palpak sila. Ganun. Dapat tinuunan ng pansin kasi yung baha ngayon masyadong perwesyo sa trabaho. Tapos sila, hiyahay. Ganun lang. Ordinary tao. Message nyo sa mga sangkot sa flood control tayo, kung meron, kung mabigyan kayo ng pagkakataon na makaharap sila, anong mensahe mo sa kanila? Sana hindi nila ibulsa yung mga budget sa flood control at sana mapabigyan ng pansin tong kalagayan ngayon na laging baha kasi kawawa naman yung mga mamamayan. Sana po maawa kayo sa amin. No, parang kagaya din itong tawag nito? Si DPWH sa isang interview. Nag-ano din siya, tawag nito, sabi din siya na ganito yung teknolohiya. Japan ba yun?
Mabilis matuyo, ganito, ganyan. Aktual na Hindi pa umabot ng taon. Makialam. Same pattern. Hindi na unusual. Usual na mga ganyan. Pangako, pagmamalaki, maunsyami, ang daming mga palusot. So yan po mga kapartner. Samantala, sabi naman dito ng DPWH, patuloy daw yung pag-aayos ng mga palpak at abandonadong public works projects habang nagpapatuloy yung investigasyon ng Office of the Ombudsman sa mga questionabling flood control projects. Parang meron yata silang usapan na ang mga issue ng flood control, si Ombudsman na raw ang bahala. Ang ibang mga anomalya sa gobyerno, si Senado bahala. Ang problema nito, hindi natin ramdam kung meron na bang solusyon sila doon sa flood control scandal Hanggang ngayon, puro na lang sabi, big fish. Parang tugnos, bulinaw. Na maliit na mga isda lang. Medyo na-weirdohan ako dun sa kwento sa allegation ng Bugaw na kumuha daw ng 5 babae tapos babayaran niya ng 1 milyon at yung mga babae na yan, they would actually fabricate the story that they were forced to do drugs and have sex with the executive secretary. In fact, idadami nga rin daw yung ibang high-ranking public officials kagaya ni Ombudsman Remulla. Ngayon, bakit ako na-weirdohan sa kwento? Kasi di ba naisip ko lang, sinong gago sa halagang 1 milyon babanggain mo yung mga malalakas at influential na tao sa Pilipinas? Si Joel Villanueva nga, hindi ba, natakot siya kay Ombudsman, lumipat nga So, di ba, bakit ka maglalakas ng loob? Tapos, ito pang ang mga talent pa, o itong mga alaga nitong Bugaw, di ba, allegedly high-class escorts, may Viva Max artists pa nga, so malalaki kumita. Bakit naman papatusin niya 1 milyon tapos pagdadaanan niya yung ganyang pagsubok? Yung isang Viva Max artist nga, hindi ba nagsayaw lang sa party ni Senator Tulfo? Binayaran na ng 250K, hindi naman dininay ni Senator yon. So kung ako yung escort, naisip ko na lang, din na lang ako sa party ni Tulfo, di ba? Pati Kumpil, Benyag, di ba? Papatusin ko yan aabutin ko din yung 1 milyon So something's not right. But again, I'm not saying nagsisinungaling yung Bugaw. I'm not saying nagsisinungaling yung witness. But there has to be more to this than meets the eye. Yun lang yung point ko. May mas malalim na kwento dito. Kaya lang, syempre, alam mo naman, dahil may politika, may mga bagay na kailangan sabihin, may mga bagay na hindi, may mga bagay na tinitweak. So, yun lang naman yung point ka na weirdohan lang ako. Pero kung totoo, talaga may kasalanan sila, so definitely they should be held liable. Kaya lang on the basis of this story alone, it's not really believable. Sabi nga ng Supreme Court, any allegation or statement that defies common sense or is contrary to common experience or knowledge is contrary to human experience and therefore would be seen as unreliable. So yun lang naman yung take ko dyan. Anong inaatubag natin ngayon sa gitna ng katakot-takot na mga baha? Impeachment pa rin. Impeachment pa rin. Etong si Paulo Ortega, na kung saan ang kanyang lugar sa La Union ay lumubog ang lahat ng tao at naging isdaga. Pwedeng gawin sa turismo yun beach. Di ba? La Union Beach. Machakit. Ortega Beach Resort. Yan. Si Ortega. Di ba nakita nyo na ang style niyan doon sa Quadcom? Ibinalik nyo di ba? Di ba ibinalik nyo yung mga taga-La Union? Binalik nyo, binonto nyo ulit Kaya wala tayong sisihan kung lumalangoy kayo ngayon dyan sa La Union. Real talk. Alam ko magagalit kayo sa akin, pero yun talaga po Wala akong nakikitang ibang dahilan Huwag niyo sabihin walang lumaban niya kay Ortega. Baka walang kalaban nga, Tony. Sabi nitong si Ortega, ito, matatawa ka talaga Sabi niya, makakadiscovery pa daw ng mas maraming alias na nag-receive ng confidential funds. Siyempre, tayo pinaglululukin itong mga KMU na to Ay, naku. Kamoting may ulalo. Ayan. Bumili ako kamote kahapon. Wala namang ulalo. Wala. Maayos naman. Okay, maigi naman. Opo. Siyempre, confidential fund, di alias nga. Ayan. Pambihira. That's Alam niyo, natural. ako nagtataka ako sa style na to. Huwag mong sabihin hindi nila alam yan. Ang tagal-tagal ko nang alam sa gobyerno, ang confidential fund, yung mga informant, alias talaga. Igigiit nyo na there's something wrong with Mary Grace Piatos. Niloloko nyo
sa mga dyan, mga kasama, huwag kayong makikinig dun sa mga magnanakaw na gustong ilihis yung atensyon dito sa impeachment. Nililinlang lang kayo yung mga yan. Talagang ang confidential fund alias. Dapat. Matagal na yan. Ang liquidation, sasabit mo yung alias. O sasabihin nila, yung may pirma daw. Alias din ba yun? Siyempre may pirma. Totoong tao yun. Magtaka kayo kung walang pirma. Puro propaganda, puro kasinungalingan ang gusto paniwalaan natin eh. Kayo po ba walang alias? Kayo po Oo. ba? Hindi siya. Wala po ba siyang alias? Sino? Si Ortega. Meron. Oh, di ba? Alias Aquaman. Yan, Waterman. Waterman. Ayan na. Di ba? Waterman. Ano yan, ha? Yun yung fountain pen na mamahalin, ha? Waterman. Waterman Yun ang talaga. fountain pen na mamahalin. Oh. Ibig sabihin nga, talagang alias po yan. Opo. Magkaliwanagan po tayo. Ito yung mga kasinungalingan na paulit-ulit natin na naririnig mula sa prosekusyon. Number one, masama yung alias. Confidential nga. Pag-iingat yun. Number Yan, two, pag-iingat. pag sinabi ng auditor, unusual at kulang ang papeles, final na yon. Hindi pa po final yon. Pwede pa yung mag-MR, pwede pa yung pumunta sa komisyon, pwede pa kayong pumunta sa korte. Kasinungalingan. Ito, may isa na namang kasinungalingan. Binatatagal daw ng depensa yung hearing dahil ayaw mag-stipulate. Alam nyo, niloloko nyo na naman ang taong bayan. Bakit mag-stipulate basta-basta ang depensa kung masama para sa kanila? Ganon po talaga ang hearing. Paano yung mga nagsasabing yan? Wala namang experience sa actual hearing. Ang meron lang yan mga yan, hearing aid. Ayan. Ganun po talaga hearing. May papakita ka mga papeles. Ebidensya. Totoo ba ito? Hindi. Libo-libo. Oh. Gusto mo sabihin ng kabila, sige, okay na yan. Yung binigay mo papeles. Siraulo yung abogadong gagawa noon. Walang isip yun. Sa mga walang isip lang yun. Baka si Larry ka doon, pwedeng gawin yun. Pero yung talagang maayos, Oh my God. hindi pwede yun. Basta sasaksakan mo ko. Ito. Migueles, aminin mo na genuine yan. Abay, malaki pala ang luwag ng tornilyo mo eh. Ay, bakit KMU mo ka gagawin talaga. yan? Kasi depensa. Paano ko madidepensahan kung lahat papayag ka sa sasabihin ng prosekusyon? Siyempre, titignan mo yan. I-check mo yan. Ano ba ito? Di ba? At it takes time. It's take time. It's take time. It takes time. Hindi nila alam, wala naman trial experience. Yung chopper case ni FG, yung stipulation namin ng documents, Okay. 3 araw, umaga at hapon sa Sandigan Bayan, sa dami. Ito, 8,000 documents. Gusto mo? 2 oras mag-stipulate. Ano ka? Hindi kasi attorney, meron yatang 3,000 sa isang tingin lang nabasa lahat eh. Ay, 4,000 pages yun. 4,000. Yung Pangulo. Ayan. Isang araw, nabasa niya, oy, happy 2,000 live Ay, viewers. thank you Maraming salamat po." guys. Yan, thank you. Wala kayong alam sa trial. Ganun po talaga ang proseso. Ayan. Bago ko aminin, titignan ko muna. Kung libo yan, titignan ko isa-isa yan. Otherwise, hindi ko ginagawa ang trabaho ko bilang defense counsel. Yun. Opo. Trabahong 33 years tamad. na po akong abogado. Ang dami-dami ko na hinawakang kaso. Bago paulit-ulit sasabihin ito mga ulalo, wala naman na panalong kaso yan eh. Oh. Eto gawin natin Punta kayo sa opisina. Bibigyan ko kayo ng listahan na napanalo kong kaso. Ayan. Pero, sasalpak ko sa mukha nyo. Huwag yun ang patulan, attorney yan. Inggit lang yun sa'yo. Hindi naman. Ididikit ko ng mighty band sa mukha nila. Inggit lang yun sa'yo. Yung mga tao na inggit, ganyan magsalita eh. Na nakakatawa, pahulit-ulit Parang hindi marunong mag-google. Buti pa si Dan Fernandez, marunong mag-google kahit paano. Di ba? At saka aminado, hindi sinungaling. Yan. Okay. Kaya ngayon na sinasabi ko
puro kasinungalingan, puro propaganda. O katulad nitong si Matibag. Akala mo kung ano na yung ginawa ni Representative Leandro Levises sa kanang nanay niya, si Senator Loren Legarda. Pinress release pa, I confirm that they have left the country. Eh, ano ngayon? Di ba nakalagay sa Nagpaalam naman konstitusyon? di ba? Hindi kailangang magpaalam. Wala silang yun. pakialam. Ayun. Kasi nasa konstitusyon, abogado naman si Matibag. Correct. Eh syempre, bendalo nga, wala ka na maasahan dito. Kay abogado, kay hindi. Talagang wala silang sinusunod kundi opinyon nila. At saka yung utos ng kanilang amo. Oo. Kasi mga trained dogs eh. Oo. Pero hindi dapat mamayani ang bendalo. Mga kaibigan, hindi Oo. dapat. Kita mo, nakalagay sa konstitusyon na may right to travel. Okay. Ang right to travel, syempre, hindi naman absolute. Wala namang karapatang absolute. Opo. Pero yan ay marirestrict mo lang kung number one, may hold departure order na inisyu ng korte. Yan. Aha. Number two, kung may warrant of arrest ka, nagpiansa ka. In which case, tuwing babiyahe ka sa abroad, papaalam ka sa korte. Sa korte! Every Hindi sa time. NBI. Walang pakialam ng NBI dyan. Sinabi na yan ng Supreme Court in the landmark case of Arroyo versus Secretary of Justice. Yan ang petitioner dyan si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Nag-issue ng hold departure order yung Secretary of Justice, pangalan nito, si De Lima. Oo. Oo. Kalimutan mo na yung Sabi favorite ng mo. Supreme Court, sobrang ganda. Pag naaalala ko yung mukha, nakakalimutan ko yung pangalan eh. Oo. Okay. Sabi ng Supreme Court, ang mga executive departments hindi pwede mag-issue ng HDO. Ano lamang, yung hukuman lamang. Ayun. Nag-agree yung Supreme Court doon sa petitioner kay Mrs. Arroyo kasi nga malakas daw ang sex appeal ng abogado ni Mrs. Arroyo. Yun lang. Sa harap ng Korte Yun Suprema. lang. Tatay laban dun. Ang gandang lalaki ng abogado. Wow! Sabi nila. Yun lang. Sabi nila, wow, yummy. Yummy, yummy. Ba yan? Allah. Merebestes. So, wala pong problema yan. No big deal. Ayun. Pinalalabas nila parang tumatakas. Oo nga. Bago sasabihin pa ni Boying Remulla, baka gusto nilang umuwi ng nakaposas. Bakit mo papauwi ng nakaposas? Bakit? Mr. Matibag, wala pong kaso. Walang hold departure order. Wala ni ano. Kaya yung right to travel nila, hindi nyo pwedeng sitahin. Papansin ka eh. Tama na, ang dami ng butong hinahagi sa'yo nung amo mo sa Malacanang. Oo. Ang dami-dami mo nang natikmang buto eh. Buto! Buto! Ayan. Baka magkamali. Puta eh. Ayan. Diba? Oh. Tapos si Boying, grabing sobrang yabang. Alam mo, may kaibigan ako, psychologist, best friend ko. Opo. Sabi niya, pag ganun daw kayabang, nag-overcompensate. Oh. May kino-compensate siyang kakulangan. Ayun. Baka meron daw parting katawan na hindi na tumitigas. Aray ko. Hindi, muscle! Muscle! Baka hindi na tumitigas yung muscle. Kaya, dinadaan na lamang sa yabang. Oo, ganun daw yun yung psychology noon eh. Na ng CPP, NPA, NDF to we believed in them when they were anti-US yung sentiments nila. tama. So now they're starting. They're starting Oh, to... ito, Paxelica, ma'am, ginagalaw na nila. They're Pero sa leading, kanila, may movement sila ngayon, ma'am, na parang revival ng anti-US basis type na kampanya. Mukhang doon sila patungo ngayon. alam mo, there's a part of me, Eric, no, that wishes and really prays na kasi nga like I told you, no, I had an experience with Judith Taguiwalo and that I really loved her. No, I really liked working Magaling with naman talaga magtrabaho. Magaling talaga siya. Sobrang galing niya, yung leadership niya. At saka talaga yung suporta niya sa akin kasi ako yung assistant secretary for centers and institutions, no, na naayos namin nung under her watch yung mga centers, yung mga orphanages, yung home for the aged, na sobrang ganda, laki ng budget na nakuha namin na demolish yung mga yan tapos naayos ng maganda. So, yeah, magaling siya, no. So, at naniniwala ako
no, na may puso sila sa mahihirap eh. Naniniwala ako diyan, Eric. Nakita ko kasi. Pero talagang merong kink somewhere, may quink na nagkamali na parang doon pa rin sa armed struggle pa din, 'di ba? So Gagaling anyway, pa rin nila doon. yung punto ko, and I want to get your feedback from this, no. Imagine if kasi they miss, kasi like I kept on saying, no, they missed their opportunity by siding with Marcos, 'di ba? Yung all these years, no, kung nagkaroon sila ng konting prinsipyo, no, madali na yun eh, kasi grabe to si Marcos, di ba? Pero imagine, i-continue nila, kaso kumampi pa, di ba? Tumahimik pa, di ba? So, can you imagine if tumayo sila dito? Di ba? Tumayo sila dito. I'm just thinking that, is it possible for them to find that relevance and sincerely, and kasi when I say sincerely, parang oh no, I don't think so, parang ganon, di ba? Well, is it possible for them to rethink what they're doing, that oh my gosh, it's been I'm already in my 70s, 80s, di ba? Do I want to leave a country like this, di ba? I gave my life to, I'm talking about the CPP thinking, ganyan, di ba? So, and then now that they see, kasi what's the point of trying to pabagsakan ng gobyerno para ikaw mamuno sa bansa? Wala nang bansa nun. Wala nang Pilipinas niyan. Di ba? Yeah. Gusto nyo mamuno sa isang parang Ukraine na Pilipinas. Ganun ba yun? Di ba? Gets mo yung sinasabi ko, Eric? Tsaka tapos na yung panahon ng kasaysayan na nagkakaroon ng mga civil war at revolusyon at nagpapataya ng tao. Yeah. Hindi na yun hindi na yun tatanggapin ng mga Pilipino. Kaya nagiging madugo ang kanilang pagpupumilit sa ganyang ideolohiya. Pero yung binabanggit mo, ma'am, na somewhere deep in their heart, may mga bahagi naman talaga, ma'am, na minamahal nila ang mahihirap. They're advocating really para sa taong bayan. Yes. Para sa mga masang anak pawis. Magkaiba lang ang perspective nila ng pamamaraan dahil ang direksyon nila is class struggle, armed struggle, at sila ang magkokontrol ng Estado at dadalhin nila sa komunismo. Komunismong marahas. Pero yung kanilang mga pagtingin na dapat may pagkakapantay-pantay, may karapatan ng mga mahihirap, at ang gobyerno ay dapat kumakalinga at pumuprotekta sa mamamayan, tama yun. At naninindigan din tayo para dyan. Magkaiba lang tayo sa perspective nila na dadalhin nila tayo sa armadong pakikibaka, terorismo, pagpatay, panunulong, pagbubomba. At recruitment ng kabataan, nagagamitin nila doon sa kanilang armadong pwersa, pinapatay nila ang mga sundalo at mga pulis. Hindi natin yun matanggap. Kasi mga kapwa Pilipino yan eh. Yeah. Alam mo, Eric, di ba? Si PRRD, very inspiring na leader. Diba? Very, very inspiring. But I'm telling you, Judy Taguiwalo was so inspiring. Talagang she inspired an entire department to move, and that she knew how to, her executive skills were amazing. And I could go to her and I could cry because bagong stint ko yun sa government, na naiiyak ako sa nakita ko, no, na grabe, yung kung saan natutulog, yung sa Home for the Ages, yung Graces, kung saan sila natutulog, dun sila kumakain, jumijingle, pumupupo, pinapaliguan, wala talaga, tapos may very inhumane. And she understood, and I could get the support that I needed para maayos yon. So, my point is, yeah. So, hindi ako naniniwala na lahat yun fake. Hindi ako naniniwala doon. Kahit yung mga kasama niya. Totoo yun. Mayroon talagang puso sa amin. Lahat kami doon kami nire-recruit eh. Yeah. Yung pagiging makapagsimpatya ka at makipagkaisa ka sa tao, sa ordinaryong mamamayan. Ang tawag dyan, ma'am, is must line. The existence of your belief must be aligned doon sa interes ng ordinaryong mamamayan na nawawalan sila ng karapatan at boses at ng kanilang pagiging tao sa isang lipunan na hindi makatao ang gobyerno. Doon kami lahat nire-recruit eh. Parang naging kami ay na-in love sa ganyang, na-romanticize namin yan. Pero tama ka dahil, pero yan ay mga panimula.
ng pag-lure o panloloko nila sapagkat ang direksyon pa rin nila po yung bulok na ideolohiya ng komunistang marahas na madugo at pumapatay ang direksyon at winawasak ang bayan bago mag-build ng bago na lipunan na ang direksyon ay komunista. Hindi mali, Mama, ang lahat ng programa sa sosyalismo ay hindi mali. Lumakas ang China at naging kinumbay niya ang kapitalismo, pero nagsimula siya sa socialism. Even ang Vietnam, ganon din po. Pero regulated at controlled. Pag sinabi kasing socialism o socialist construction, bago magkaroon ng komunistang paghahari, kailangan ang mga private property, teknolohiya, bangko, lupa at mga makinarya na dapat pakinabangan ng tao ay pakikialaman ng gobyerno. Yan po ang socialist construction. Pero ang direction talaga ultimately niyan, ma'am, ay komunismo pa rin. Pero kung i-regulate mo ito sa isang makataong pamamaraan, sa nasabi mo, Ma'am Lorraine, pwede palang mapakinabangan ng tao ang lupa, ang tubig, ang ilog, ang kagubatan at mga minerals natin. So, this war has been going on for almost 6 decades, 'di ba? And the Filipino people are tired of it, 'di ba? Tsaka hindi tayo maandar. So, my hope, no, I don't know if it's naive, if it's innocent, if it's anything like that, no, but it's my belief also, even in my relationships, no. So is to always find that shared ground, 'di ba? Shared ground. So yung shared ground, doon yung sinasabi ko na kahit marami things na we don't agree with, no, with sila, let's say Judy Tagiwalo, we have that shared ground na mahal natin yung mahihirap, gusto nating mawala sila sa kahirapan. Mahal natin ang Pilipinas, ayaw natin na sakupin tayo ng mga Amerikano, 'di ba? So sana sincere sila doon, and we have to find that shared ground that we can stand on, 'di ba? Kasi instead of living our lives where our fists are always clenched, no? Para tayong Pilipino, no? So lalo pa ngayon na ayan na, andyan na yung mga Amerikano. Di ba? All our lives ganyan, di ba? I mean, ayaw nyo bang makawala sa tanikala ng mga dayuhang yan? Di ba? Ayaw nyo bang ibigay sa mga anak natin yung nakakahinga sila ng maluwag? Na hindi sila nakatanikala? Di ba? Ayaw nyo ba yon? So, yun ang hope ko, no? Yun ang hope ko. Dahil ang hilig natin may pag-away, di ba? Kasi talagang gusto nating tapusin. Pero sa totoo lang, I always remember how much I love Judy Tagiwalo. I really love her. I really and truly love her. Magaling naman talaga yan si Judy. And I don't believe na lahat yon ay panloloko. 'Di ba? Gets mo? No, so it's just that the ideology. And like sa akin, ma'am, tinalikuran ko man ang armadong pakikibaka. Pero hindi ko po tinalikuran yung pagmamahal sa interes ng masa. Nasa sistema na namin yan, Ma'am Lorraine, na ang bias namin palagi para sa magsasaka. Ang galing-galing ninyo, Eric. Alam mo, kasi sila, no, yung mga kadre, bumaba sila sa pinakamahihirap nating mga kababayan. So kapag yung nagtrabaho kami sa LCAC, alam nila kung anong gagawin, kailangan nila ng ganito, kailangan ganito makipag-usap. alam nila kung paano, kasi nga, andun 'di ba? You did it ginawa ninyo talaga, hindi katulad nung I heard Risa Ontiveros, ito so funny, ito so pathetic kasi kausap niya yata yung mga farmers yata or something, mga mahirap. Alam nyo, naalala ko nung nag-immersion ako nung college, nakakabuisit, diba? Nag-immersion siya ng college. Diyos ko Lord, kailan pa yun? Tagal-tagal na nun. Yung ba yung pinagmamalaki mo, nakakabuisit, diba? So go ahead, Eric, sorry. Tama ka doon, Mama. Kami po ay hindi pumupuna sa paniniwala na baguhin ang lipunan, pero hindi rin namin papayagan ni Ma'am Lorraine sa aming pananaw na gamitin ito para maging matugo at marahas ang pagbubuo ng pagbabago. Doon kami magkaiba sa kanila. Pangalawa, there are nationalist models na binuo nilang kanilang bansa na pwede nating paghalawan ng lessons. Kagaya ng ginawa ni Pangulong Duterte, one of the closest to us na umangat sila dahil sa nasyonalismo at pagbubuo ng kanilang bansa laban sa mga kolonyalista at mga umaapi sa kanila, ang bansang Singapore.
Yeah. how Lee Kuan Yew built Singapore together with the people sa isang matino na panggobyerno na mayroon pong disiplina at mayroong kamay na bakal man yan, pero bumuelo ang kanilang bansa hindi dahil sila ay naging komunista. Nilabanan nilang komunismo. That's also what happened to Malaysia. Ma'am Noreen, maalala mo sa panahon ni Mahathir, binuo din nila ang Malaysia. Ang punto na